Hindi na kasalanan yun. Kasalanan, nasa batas yun eh. Hindi nyo pwedeng, di gumawa kayo ng bagong batas. Kasi sinasabi dito, baka naman gawing palusot yan. So yung mga kaalyado ng presidente, kaalyado ng vice president, magpasa na lang ng bogus na impeachment. Para lang next year na uli siya pwedeng pasahan ng impeachment. Wala tayong magagawa. Yun ang nasa batas. Sundin nyo. Mambabatas kayo, mambubutas. Gumagawa kayo ng butas sa batas eh. Mambabatas kayo, sundin nyo yung batas. Kung sa tingin nyo may problema sa batas, di baguhin nyo yung batas. Hanggang hindi nababago yung batas, sundin nyo. Yun ang nasa batas eh. Hindi pa pwedeng, hindi kasi sa tingin namin mali yung batas. So, ano na lang, pipili na lang kami. Gago pala kayo, sir, kung ganyan ang sinasabi ninyo. Kung ganyan hindi ko sinasabing may problema yan, sir, kung ganyan ang sinasabi ninyo. Hindi pa pwedeng mamili lang kayo. Ang naaayon sa batas, once na ipasa yung impeachment, immediately kailangan ipasa. Hindi pa pwedeng puro palusot. Opo, para hindi matuloy. Yes. So magiging ano yan eh, magiging... Pwede baguhin nyo nga yung batas. Alam nyo, para kang hindi mambabatas, pag may nakita kayong problema sa batas, hindi ibig sabihin nun, sandali, problema yung batas na yan, so hindi ko susundin. Gagawa tayo ng sarili nating batas. Hindi pa pwede. So, sasabihin na lang ng mga nagmumotor, tangin ng NCAP yan May problema yung NCAP na, hindi na kami susunod dyan. Nakikita kaming problema sa NCAP eh. Sabihin ng mga rider. So gusto nyo ganun? Di ba sir, dapat ang tama dyan, sumunod kayo. Ngayon, hanapin nyo yung representante ninyo, magpasa ng bagong batas tungkol sa NCAP. So kayo, mambabatas, alam nyo yan. Na dapat gumawa kayo ng batas, yun ang inyong ayusin. Tawag dito yung baguhin, hindi baguhin. Ang tawag, may tawag doon nakakalimutan ko na yung tawag doon. Anak ng wewe i-amend nyo yung batas, di ba? Bago nyo pakialaman. Maabuso rin. Yeah. So kaya nga dito siguro at wala namang... Parang hindi abogado ito si Chua, no? Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayt. Ako po, dami po natin pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin mga kalokohan po ng gobyernong ito. Grabe talaga ang kapalpakan ng gobernong ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sabi nga nung isang AI sa tingin mo ba diktador? Sabi nung isang AI, sabi niya, sa tingin mo ba diktador si Marcos? Ang sagot nung babae doon sa AI, hindi, sa tingin ko hindi siya diktador, siya po ay adiktador. Ay nako, grabeng AI yan nililinaw natin, AI po yung video na yun Kung gusto nyo pong malaman yung video na yun, nasa Facebook ko, kaya follow po kayo dyan sa Facebook natin At makikita nyo, Banat Bayt 2.0. Kasi yung una natin, binlock nila dahil daw impersonator daw ako. Pambirang buhay ireo. Ako pa talaga ang impersonator. Kaya ako nga inalabas sa video. Ay sus. Anyway, it's okay. Akala ninyo hindi tayo lalaban Hindi, lalaban tayo. Hindi pwedeng titigil lang tayo basta-basta dahil marami pa pong issue na dapat pag-usapan at isa na nga ho dito, nako po. Dahil palpak ang ekonomiya, dahil nagtataasan ng bilihin, tapos hindi na-aproban yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, sinisisi ngayon ng Malacanang. Sinisisi ata ni Marcos hindi kasi nagsasalita yung taga-spokesperson niya. So tila sinisisi ni Marcos si VP Sara Duterte tungkol dito sa ekonomiya ng Pilipinas. Naku po, ikaw ang presidente, anong pakialam ng vice president yan? Diba? Tapos isisisi nyo sa mga nangyayari sa impeachment? Gago! Sino man nagdi-delay niya impeachment? Di ba kayo? Inaantay lang kayo ng Senado Anak kayo ng tutsang kalabaw, Hindi pa sumasagot yung mga bata mo sa kamera. Tapos sasabihin mo, dinidelay.
Ay, sus, napakasinungaling nyo talaga. O ito, pakinggan natin yung tagapagsalita ng palasyo. Hindi ko alam kung tagapagsalita ba talaga ito o ewan kung sino ba ito. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po... Kita nyo dito, yung packaging nila dito, gumagawa sila ng tila bagang senaryo na kung saan kasalanan ng Senado. Itong pagde-delay daw sa impeachment. Ay naku, pambira kayo. Na-forthwith na nga Hindi kasi 'di ba, dapat nga nung susunod na araw pa sila magko-convene. Nag-convene na sila one day earlier. Tapos ngayon, ang dating sa paghingi ng tamang due process, ika nga. Kasi alam nyo mga kababayan, sa bawat hearing, sa bawat kaso, meron tayong tinatawag na due process. Ibig sabihin, kailangan po talagang sundin yun dahil may karapatan po ang inaakusahan. 'Di ba? Dapat pong sundin yun. Ang hindi po ibig sabihin doon idinidelay na po. Kasi alam naman ganun, lahat na lang ng kaso sa Pilipinas, dinidelay nyo yung kaso, dinidelay nyo yung kaso. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon. May mga 10 days para magpaliwanag, 5 days para magpaliwanag. Hindi pa pwedeng dinidelay ka agad. Gusto nyo mabilis pala ba't di sumagot kagad ang Kamara doon sa hinihingi ng Senado? Talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ang isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Wow! So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Sandali. Parang nalaglag ako sa upuan ko nun Sample nga. Nalaglag ako dun sa upuan ko. Gumaganda ekonomiya? Tanginang yan. Shit. Gumaganda talaga ekonomiya? Napakasinungaling talaga ng gobyernong to, no? Napakasinungaling. Saang parte? Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa. Saang parte? Magbigay ka ng ebidensya gumagandang ekonomiya ng Pilipinas. Ay, nako. Ano to, libre ba lahat ng pagkain mo? Ako nagtatanong lang, libre ba lahat ng pagkain ninyo sa bahay? Sa bagay, mataas ang sahod mo dyan. Kaya walang problema. Hindi pa natin alam kung may mga bonus pa yan. Di ba? Pero tanungin mo yung mga nasa baba. Talaga ba gumaganda ekonomiya? Hindi, kasi na sinasabi mo, gumaganda ang ekonomiya. Diba? Gumaganda ang ekonomiya. Tapos, ang dahilan na babagsak ang ekonomiya dahil kay BP Sara Duterte. Dahil sa impeachment na yan, abay, pambira kayo. Presidente, na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So, yung mga kino-quote niya, syempre mga kaalyado nila. So, syempre, siya lang, ano lang yan, pabor lang yan ng pabor. Pero in reality, is it the truth? Hindi, kayo po sumagot, is it the truth? Katotohanan ba yan? Nararamdaman ba yan ng mga Pilipino? Kasi syempre yan, mga figures na yan, yung ebidensyang pinipresenta mo. Ay sus, ano lang yan hindi mo masasabing makatotohanan yan. Kasi, alam mo, sa ground, kaya nga dumadami ngayon ang krimen, isa ho sa mga dahilan ay dahil po sa palpak ng ekonomiya ng Pilipinas o pabagsak nga. Naghihirap ang mga Pilipino. 'Di ba? Alam mo, kahit nga minsan sa mga Grab nagugulat na lang ako, hindi ko po ito
Although bawal po sa kanila yan, alam ko bawal sa kanila yan, pero talagang literal yung mga driver nanghihingi na ng tip, nanghihingi na ng pandagdag. Oo. Minsan, alam mo yung nakakabuisit kasi parang, ano ba, may bahay, kaya nga kami nagpag-grab kaya nga nagpa-deliver kasi fix na yung amount, tas manghihingi ka pa, di ba? May mga ganyan Pero minsan, alam mo, naiisip ko na, kawawa rin naman kasi yung mga Pilipino Di ba? Kawawa rin po kasi talaga yung mga Pilipino sa nangyayari sa Pilipinas. Yung pataas ng presyo ng bilihin. Yung basic needs. Meralco, di ba? Magtataas nga din daw. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan yung problema na yan. Pati sa tubig. Lahat na po. Ito may meron pang banta na tataas ang presyo ng gasolina dahil sa gera sa Iran at saka sa Israel, di ba? Pero baka kasi sabihin nyo iba, sandali, Banat Bay, kasalanan ba ni Marcos yan? Ba't dati sinasabi nyo, di nyo kasalanan ni Duterte yan pag tumaas ang gasolina? Tama kayo dyan. Ako, I agree with that. Hindi kasalanan ni Marcos kung sakaling tumaas ang presyo ng gasolina. Ngunit, datapot subalit. Alam mo nang mangyayari. Actually, alam mo nang mamaya papakita natin na hindi talaga prepared itong gobyerno to sa gera. Alam mo na may nangyayari, 'di ba? Dapat magkakaroon ka ng contingency plan. Ano ang plano? Paano kung biglang nagka-problema talaga tayo sa gasolina? Handa ba tayo? Pag nagtaasan 'yan, kasi magtataasan talaga 'yan dahil nung pagtitignan mo yung mapa ng Israel at saka Iran, magkalayo siya Talagang may tinatalunan siya mga bansa. At itong mga bansa na ito naantala yung dinadaanan ng krudo, naantala syempre. So definitely pag konti ang supply, tataas po ang demand, and pag tumaas ang demand, pambihira tataas ang presyo niyan. So dapat nakikita mo na yan. Sabi nga, a good leader creates problem. Ang labo mo ba, Natbaya? Dali, papaliwanag ko. Actually, si Isko nagsabi sa akin ito Tama naman iniisip ko. Dapat, kung ikaw ay good leader, wala pang problema, iisip ka na ng problemang mangyayari. Para, ready ka na, hindi ka reaction lang ng reaction o react ka lang ng react, di ba? Hindi pwede. Dapat, wala pang problema, mag-create ka na ng problem. Ano kaya magiging problema dito? Pag nagkagera, ano mangyayari? So, anong gagawin natin ngayon? Di ba? Dapat ganun. Hindi Tingnan nyo, mamaya papakita ko, hindi ready si Marcos dito sa gera na to. Nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So, ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin naman po ang konstitusyon at ang... Hindi, bakit ka pa dumadaldal dyan? Ayaw mong pabilisin. Wait, dito mahimik ka na. Dapat, pagdating sa impeachment, no comment po kami. Yan po ay jurisdiction na po ng Senado at ng Kamara. No comment po kami dyan. Ba't dumadaldal ka pa? Rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa? Binabasa. Utos na naman sa newsroom niya yan, Pabilisin talaga ang ang impeachment. Bakit ba atat-natat kayo sa impeachment, no? Itong mga media na to. Kasi siyempre, sila nga nag-create din ng problem, magaling din to media, Sabi lang, hindi pwedeng manalong presidente si VP Sara Duterte. Yari na naman yung mga tax-tax natin. Kaya kailangan talagang hindi siya manalo. So, gawa na natin ng paraan ngayon pa lang. Ganon siguro mga nasa isip niya mga yan, no? Mga investor na mamuhunan sa ating bansa. Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Oh, shut up na. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga... ba't may kaduktong pa talaga? Ang biya. Ano ba? May kaduktong pa talaga? Ay, sus. Gago! Tama na yun Dapat ganun na lang Yun ay sagot dun Ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa. Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Tapos na. Tama na. Diyan na lang.
if you are a good spokesperson of this administration, and since wala naman pong jurisdiction ng presidente, hanggang dyan na lang. Oh, shut up na. Shut up. Bakit tutuloy-tuloy ka pa? Pero kung yan po ang nakikita Ay, po ng sus! mga nagnenegosyo, Hindi talaga niya matanggap, no? Madam, alam mo ko ako sa'yo, you really have to stop yung pagbablog. Oo, sa tingin ko lang Bakit? Kasi nadadala mo dyan eh. Siguro sanay kayang opinion, kasi nga ngayon tuloy-tuloy yung vlog niya Hindi ko nga maintindihan bakit itong lintik na media na to hindi pinupuna yan eh. Nung panahon ni Mocha, asik lang siya, hindi siya tagapagsalita, pinupuna nila bakit daw nagbablog pa si Mocha. Eto, tuloy-tuloy yung pagbablog, USEC to mas mataas pa to. Tapos spokesperson, ano pa to, press secretary pa, o ang tawag dito, press officer pa ito. Pero hindi nila pinipigilan. Bakit? Tama mali. Hindi ko maintindihan bakit ganun. investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So, ba't dinadagdag-dagdagan mo? Impeachment trial, at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. Dagdag pa talaga eh. Kailangan talaga magdagdag, ma'am. Pambira ka, oo. Pambira ka talaga. Kaya na lang din nagagalit sa'yo ang taong bayan eh. Dahil sa ganyan mong bida-bida eh. Hindi, alam mo, ito ang daming dapat pagtuunan ng pansin ng gobyernong ito. Hindi ko maintindihan bakit yung lintik na impeachment na yan ng araw-araw na lamang pong tinatapik. Ito papakita ko sa inyo Ayan. Ito. Kita nyo ito? Inihayag ng DWM, yung Department of Worker, parang mali, DMW yan eh. Ito naman si Balita. DMW yan, di ba Department of Migrant Workers yan? Ba't nauna yung workers sa migrant? Na pumalo na sa mahigit 100 mga Pinoy ang nagnanais ng makabalik ng Pilipinas mula sa Israel kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran. Nako po. Saklolo! Marami pang Pilipino. Ayan So alam mo, ito. Ito yung sinasabi natin eh. Ang dami-daming pwedeng pag-ukulang pansin ng Pangulo. Nagbibisi-bisihan kayo sa impeachment. Diba? Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, tatandaan ninyo yung pandemya. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Kasi ito, pinuna sa government to noon eh. Pinuna ng mga bakit kayo nagre-renta, gumagastos kayo ng charter plane, yung para bagang babayaran mo yung paglipad ng eroplano doon. Tapos pabalik. Ibig sabihin, bayad na. Talagang para kang kumuha ng private plane para maibalik dito. Hindi commercial, hindi sinakay isa-isa sa commercial, hindi ganon. Talagang kumuha ng eroplano, tapos pinapunta dun sa mga bansa na kailangan na nila umuwi dito because of the lockdown ng pandemya. Di ba? May ganon. Alam niyo mga kababayan, pinuna yan nung panahon ni Duterte. Pero sa totoo lang, tama yun eh. Kasi aanuhin mo ang pera kung wala na ang tao. Kaya mamili na kayo, mag-shopping na kayo. Hindi, biro lang. Hindi, di ba, aanuhin mo yung pera ng gobyerno kung mamamatay naman yung mga tao doon dahil nga naman yun yung panahon ng pandemya. Ngayon ba't hindi gawin ito? Nagtitipid tayo? Ano ba? Mas mahalaga ba yung pera kaysa sa mga Pilipinong... Nakita nyo na ba? Ako, pinapanood ko sa video yung mga nangyayari sa Israel, Iran. Grabe, sabi ko. Gera talaga. Kasi yung 'di ba napanood natin yung nangyayari doon sa ano ba yun, yung gera rin ng Israel at saka yung sa Hamas, 'di ba? Yung mga doon sa umatake sa kanila. Doon pa lang medyo grabe ito. Pero itong Iran at Israel na gera, ay grabe. Kasi hindi rin papatalo ang Iran sa tindi ng mga kagamitan nila sa gera eh. Talagang sabi ko, grabe, gera na talaga ito. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ng Biblia sa sa mga huling panahon.
Di ba? Nagkakatotoo. Hindi ko maalam mo yung parang minsan hindi mo maisip na totoo pala mangyayari ang mga gayaan. Di ba? Pero talagang nangyari. Nangyayari na po. Nako, patindi talaga to. Ay, nako. Anyway, eto nga, nagbisi-bisihan na naman po sila sa sa pandemya. Kaya nga, wait pakinggan po natin kung anong nangyayari dito sa pandemya, sorry. Impeachment. Pakinggan natin kasi alam mo meron na namang nilabas na kalokohan itong kamera Pero bago yan, pakinggan muna natin etong tamang tagapagsalita. Ito, pakinggan natin Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang maghain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Yon, di ba? Ay nako. Ito yung isang bagay na hindi natin maintindihan Kasi this is a court process. Ang nangyayari ngayon, trial na po yan. Parte na po ng trial. So halimbawa, may inutos sa'yo ang korte. Kung gusto mo talaga mapabilis ang impeachment, kung gusto mo talaga mapabilis ang proseso during the hearing or during the trial of this particular case, sagot ka kagad. Di ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo bago sumagot. Bakit hindi ka sumagot? Di ba wala naman pong kasi ang sinasabi ng kamera, lalong particular na ito si Chua, sabi niya, inaantay namin sumagot ang Vice President tungkol doon sa ipinadala ng Senado sa kanila, then doon namin ibibase if magfa-file kami ng motion doon sa amin o whatsoever. Alam mo, wala namang kinaugnayan. O yung argumento yung pleading ng Vice President, Office of the Vice President, o yung pagsagot nila sa Senado doon sa tinatanong sa inyo ng Senado. Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong ng Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President, di ba, para sagutin lang na dumaan ito. Bakit hindi nyo na lang sagutin? Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media, At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso. Tapos magre-reklama kayo, ang tagal-tagal naman ng impeachment. Bumabagsak ang ekonomiya dahil sa impeachment. Alam mo, Yuse Claire Castro, kausapin mo yung mga congressman. Anyway, pakialamera ka naman din Pakialaman mo yung mga congressman. Sabihin mo, sumagot na kayo na magsimula na to, na matanggal na sa posisyon yan. At threat yan sa amo namin. Ganun diretso nyo na lang. Ang dami nyo hanas Diba? Ang dami nyo sinasabi pa na okay, so ganito. Diba? Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Ba't ba daldal pa ng daldal to, di na to kasali? Ewan ko alam, daldal to, hindi nakasali to sa eksena. Wala ka na Sa 20th Congress na yan Hindi ka nakasali, talo ka na Alam ko na kung ba't siya dumadaldal. Hindi kaya ito napag-utusan ni Marcos? Uy, yung asawa mo, in-appoint ko ikaw na bahala sa akin dyan. Hindi kaya? Hindi kaya po?
sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, syempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Yun talaga ang dapat dun sumagot itong impeachment court itong mga senador sa impeachment court. Kasi ang tagal-tagal na naman po niyan, bakit ba? Hindi ko maintindihan, ano bang napakahirap dun sagutin na isi-certify mo lang naman. Yung ginawa namin, okay yun, yung ginawa namin, tama yun. Na constitutional yun, walang problema dun. Alam mo kung ba't ang tagal sumagot? Gusto nyo malaman? Tanong nyo yung mga asawa ninyo. Hindi, walang biro. Tanongin nyo yung mga asawa nyo. Pag ang tagal sumagot ng asawa ninyo, pag tinanong nyo, saan ka galing? Pag ang daming iniisip, ang daming alibay, pag ganun-ganon, alam mo na. Tama, mali. Pag tinanong yung asawa mo, bakit amoy shampoo ka? Nakamotor ka lang naman papunta at pauwi galing opisina. Dapat naaarawan ka, ba't amoy shampoo yung buhok mo? Ano kasi, alam mo yung yung Watson. Watson, baka naman. Meron kasi silang discount ng mga shampoo. Buy one, take one na shampoo. So, ginawa ko, tines ko doon. Bumili ako ng mineral water, tapos nag-shampoo ako sa loob ng Watson. Tapos binanlawan ko doon. Pag alam mo nagsisinungaling, ang tagal sumagot Ang daming paligoy-ligoy, di ba? Alam mo yan. Kaya nga itong Kamara, malalaman mo talaga na bakit ganyan sumagot. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung palusot. Ito. Maganda to. Sabi ko sa inyo, matatawa kayo sa palusot ni Chua tsaka yung kasama niyang babae dyan. And it was actually talking about the problem in the House, wherein obviously there were 3 previous impeachment complaints. Again, balikan po natin. One, December 2. The next one, December 4. The third one, December 19. That you did not act on. You acted on the fourth impeachment complaint, which was filed February 5, or roughly 2 months after the first impeachment complaint. So could that be the reason for the certification that you did not violate the 1-year ban? Because apparently it says in the House rules that the impeachment complaint should be immediately forwarded to the Speaker of the House and calendared. Actually, Ms. Pinky, it's good that we can explain what Naks happened. naman, kala mo talagang tuwan-tuwa si ate. It is good na ma-explain namin. Pero ipapakita natin yung explanation nila kung nasa hulog o wala tingnan natin. In the House. And, well, first, I can assure you that it was above board. Everything was above board. So, the first impeachment complaint was filed on December 2. And under the Constitution, we have 10 session days within which to include it in the order of business. So, all of the first 3 impeachment complaints were included in the order of business on February 5, which is the 10th session day.
Even yung yung December 2. Nagigets ninyo? Ganito palusot. So sinasabi ni Pinky Web, apat yun eh. So nagsimula nung December 2, bla bla bla. Pero inaksyonan nyo na February. Okay? Yun yung yung tanong. So dumaan yung first, dumaan yung second, dumaan yung third, at fourth, tapos inaksyonan nyo yung fourth sa February. No, isipin nyo mabuti yan ha. Ito sagot niya. Yung 10th session day niya was Feb 5? Yes. So, ang sinasabi nitong babae na to, kasi ang nakasulat daw sa rules, 10 session days. And since December, maraming break, yung aabot daw yung session days na 10, February na. Ang binibilang hindi yung araw na pumapasok hindi yung araw-araw. Kasi siyempre, definitely, from December 2 to February, lagpas na 10 araw yon. Yung session day daw. So, kaya nila inaksyonan ng February pa kasi abot pa naman daw yon within the rules na 10 session day. Yan yung paliwanag niya. Kaya nga, idiniin pa ni Pinky Web. So, pati yung December 2, mula doon hanggang sa February ay 10 session day. Ito. So we are counting session days and Yes, not yes. Because calendar December days. 3 is session number 27. And December 5 and February Saklolo si Kuya. 5 is session number 37. At 36? 36 ba? Hindi nga nila alam. So, binibilang. So, tinan nyo gina-justify nitong maman to. Session days and Yes, not yes. Because calendar December days. 3 Yes. December 3? is session number 27. So 27, yun yung session na day. 27, yung December 3. And December 5 and February 5 is session number 37. So 37 daw. Ay, mali. Sabi niya, mali yung kwenta ko. Gawin natin 26. 36? 36 ba? 36. Para at least 9 I don't days. quite get that. But basically what you're telling me, pasok po yung 10, Pasok siya. Yes, pasok siya sa 10 session yung days. February 5? Yes. 10 Yung session. 2 months We're after? talking about session Opo, I days. understand Yes. that. Kasi marami ho kayong break, etc. Hindi ho ba? There are periods or And there are sorry, yung days. session days niya is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Okay. There are some days when, because of what's calendared in the order of business, they have to merely suspend and not adjourn sessions. So, what's wrong with this argument? What's wrong with this argument? This argument does not justify na dapat yung fourth impeachment case ang talakayin. Because we are talking about December 2. December 2. The first impeachment trial, pinasa ng December 2. So therefore, kung within the 10 days, pasok pa pala until February 5, dahil within 10 session days yun, bakit hindi yung first impeachment ang diniscuss? O yung pinasa? O yung sinagmit? What happened to the first, second, and third impeachment? Bakit tumalong kayo sa fourth? Yun ang problema dun eh. Yun ang kini-question dun. They're trying to justify na tama lang naman yung oras. O sige, sabihin na natin tama yung lintik yung palusot. Pero bakit tumalon kayo sa fourth impeachment at hindi nyo dinaanan yung first, second, and third? Kasi remember, pag kinuha yung first, ipinasa ng kanilang secretary tapos ipinasa po sa kanilang secgen, sa kanilang speaker, hindi na pwedeng i-discuss pa yung pangalawa kasi may tinatawag na 1-year ban. So pag yan na-discuss tapos yan ang ginamit na article of impeachment, ipapasa na dapat sa Senado yun.
malamang sa malamang nahinaan sila doon sa first impeachment. So, pinili lang nila. Hindi pwede yun sa batas. Hindi pwedeng tumalong ka. Kung ano yung nauna, yun dapat ang una mong i-discuss. O yun ang dapat una mong ipasa from SecGen to the Speaker. At the Speaker, dali naman sa Committee on Justice. So, ibig pong sabihin, nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Kasi sinasabi nyo dito, 10 days yun, pasok pa. Pasok pa pala eh. Ba't di nyo diniscuss? Huli sila sa sarili nilang bibig eh. Pasok pa yung So, hindi nila diniscuss yun. Yun ang tinatanong sa inyo ng Senado na ayaw nyo sagutin. 10th session day yung February 5. So, it was calendared on that day. You're saying if that is brought up, pasok pa po yung sinasabing 10 days na yun. Actually, it's good that we are able to clarify this. No. You did not clarify the question of the Senate. Bakit hindi nyo ipinasa yung first? I hope that they are able to understand the proceedings in the House of Representatives. Ikaw hindi makaintindi. The problem, Congressman Joel, is also the often remark that we've heard from the Secretary General that hindi pa po ipinapasa sa office ni Speaker ang impeachment complaint kasi nakikiusap pa yung ibang mga congressman. Pinag-aaralan pa nila ito. Or, if I remember correctly, baka may isa pang impeachment complaint. So parang ang lumalabas po talaga, natenga po siya sa office ni SecGen. Well, actually, in the first place, wala namang period na binibigay si SecGen ang batas as long as pasok ka doon sa requirement. So, Hindi. Sinabi mismo yan ni SecGen. Sinabi niya mismo na inaantay pa yung pang fourth impeachment bago ipasa. Nahuli siya sa interview eh. Nahuli po siya sa interview dyan. Sinabi niya mismo yun. Tama yung sinasabi ni Pinky Web. Hindi pa sinabi niya, inantay niya yung iba. Na which is bawal. Kasi bakit? Ano sabi? Immediately. Mukha nyo. Gago! Kung dati, portweed kayo ng portweed. Ito po, sinasabi dito, immediately. Ang portweed, medyo may pwede pa nga ma-delay kung tama yung dahilan eh. Ang immediately wala. Immediately dapat ipasa kagad. Wala pala kayo eh. Kasi ang mangyayari niyan, pagka dapat yung unang final, isasabit mo na agad automatic. So Tama. mangyayari niyan, every time na lang na magkakaroon ng every year, pagkakakampi ka ng Pangulo or ng kahit sino man, magpa-file ka na lang ng impeachment, whether may laman o wala, para pumasok dun sa 1-year ban. Hindi na kasalanan yun. Kasalanan, nasa batas yun eh. Hindi nyo pwedeng, gumawa kayo ng bagong batas. Kasi sinasabi dito, baka naman gawing palusot yan. So yung mga kaalyado ng presidente, kaalyado ng vice president, magpasa na lang ng bogus na impeachment. Para lang next year na uli siya pwedeng pasahan ng impeachment. Wala tayong magagawa. Yun ang nasa batas. Sundin nyo. Mambabatas kayo, mambubutas. Gumagawa kayo ng butas sa batas eh. Mambabatas kayo. Sundin nyo yung batas. Kung sa tingin nyo may problema sa batas, di baguhin nyo yung batas. Hanggang hindi nababago yung batas, sundin nyo. Yun ang nasa batas eh. Hindi pwedeng, hindi kasi sa tingin namin mali yung batas. So, pipili na lang kami. Gago pala kayo, sir. Kung ganyan ang sinasabi ninyo. Kung ganyan, hindi ko sinasabing may problema yan, sir, kung ganyan ang sinasabi ninyo. Hindi pwedeng mamili lang kayo. Ang naaayon sa batas, once na ipasa yung impeachment, immediately kailangan ipasa. Hindi pwedeng puro palusot. Para hindi matuloy. Yes. So magiging magiging... Pwede baguhin nyo nga yung batas.
Alam nyo, para kang hindi mambabatas, pag may nakita kayong problema sa batas, hindi ibig sabihin nun, sandali, problema yung batas na yan, so hindi ko susundin. Gagawa tayo ng sarili nating batas. Hindi pa pwede. So, sasabihin na lang ng mga nagmumotor, tangin ng NCAP yan ha. May problema yung NCAP na, hindi na kami susunod dyan. Nakikita kaming problema sa NCAP eh. Sasabihin ng mga rider. So, gusto nyo ganun? Di ba sir, dapat ang tama dyan, sumunod kayo. Ngayon, hanapin nyo yung representante ninyo, magpasa ng bagong batas tungkol sa NCAP. So kayo, mambabatas, alam nyo yan. Na dapat gumawa kayo ng batas, yun ang inyong ayusin o yung tawag dito yung baguhin o hindi baguhin. Ang tawag, may tawag doon eh. Nakalimutan ko na yung tawag doon. Anak ng wewe I-amend nyo yung batas. Di ba? Bago nyo pakialaman. Maabuso rin. Yeah. So, kaya nga dito siguro, at wala namang... Parang hindi abogado ito si Chua, no? Mali dun sa ginawa ni SecGen as long as papasok ka dun sa period na nakasaad dun sa batas. Now, it did not happen only this administration. During the past administration, during the time of President Duterte, if I'm not mistaken, there was also this incident where an impeachment complaint was also filed and 3 months thereafter na dun lamang na i-agenda. So, this is not novel. But it never reached the Senate. It never reached the Senate. At saka sandali lang. Wala namang question dun sa sinasabi niyong 10 session days. Sinasabi kasi nito, kahit naman nung kay Duterte may ganun din. Nga, within 10 session days. Di ba? Wala namang question dun. Pero ang problema dito yung pagtalo ninyo sa pang-apat na impeachment complaint. Gago! Nagpapalusot pa po kayo eh. At saka una-una, bakit si Duterte? Bakit hindi mo sabihin, pangalanan mo yung speaker at that time? Hindi naman labas naman siya sa si Duterte. Yung speaker ang pakalanan mo, pagsabihan mo yung speaker nyo nun. Pero hindi nga pasok nga ho in 10 days eh. Okay, there's a second, certification that the Senate is asking from the House of Representatives. We're going to talk about that after the break. We'll be back with House Prosecutors Joel Chua and Bel Zamora. This is On Point. Ay, nako po. Alam nyo, ito problema dito sa mga congressman natin eh. Ikita nyo, palusot ng palusot. Yari kayo. Sabi ko sa inyo, pag nakaharap nyo si Marcoleta, yari kayo talaga. Ay, sana mapanood din ni Marcoleta ito. Nagmagaling eh, no? Hindi kasi hindi naman nila sinagot yung tanong eh. Di ba? Yung palusot na, ang sinagot lang nila ay yung palusot na 10 kaya tumagal. Pero hindi nila sinasagot yung issue ng bakit hindi nyo diniscuss yung first, o hindi nyo tinakil muna yung first impeachment, tapos yung second, at tapos yung third. Ba't tumalo na kayo sa fourth? Alam mo kung anong duda ko? Ako nasasagot. Duda ko kasi niyan. Remember, at that time, may mga Quadcom hearing. At yung Quadcom hearing na yon, doon sila kumuha ng ebidensya. Nagigets nyo? Nagfi-fishing pa sila. Gumukuha pa, nag-iipon pa sila ng, sa madaling salita, yung first and second and third impeachment, wala pa silang ebidensyang masasabi nating solid sa tingin nila. Kaya ang ginawa nila, nag-Quadcom sila at tinuloy-tuloy nila para pigain si VP Sara Duterte at yun ang gagamitin nila sa pang-apat na impeachment. So anong tawag mo doon? Mali po yun. Para kang ang tinatawag nga nila doon, di ba, yung fishing expedition na parang ang dating, wala naman talagang kaso, naghanap ka ng kaso. Di ba? Yan ang sa tingin kong paliwanag.
Eh, ang problema, may batas tayong bawal yan. Bawal po yung ganyan na aantayin mo na dumami muna o di kaya tatalunan mo na yung fourth impeachment. Bawal po yan. Oh, diyan kayo madadali. Kaya ako sa tingin ko, maiiyak to mga ito. Hindi, sa tingin ko lang maiiyak to pagdating sa trial na. Nakita nyo naman ng titikas ng mga abogado ng ni VP Sara Duterte, di ba? Tapos ganito yung mga abogado, parang parang walang alam. Di ba? Tapos ito pa, matindi niyan, nandun na sila Marcoleta noon. Matitinding mga abogado. Tapos nandiyan pa si Batorni. Ginagalit nyo si Batorni. Senator Batorni. Eto, tanungin mo bakit ganun yung palusot nila. Kaya nga, eto, simple-simple, di ba? Kung talagang meron kayong tamang dahilan, may sagot naman pala kayo. Bakit hindi nyo maipresenta agad-agad? Bakit hindi nyo kaagad masagot ang kamera? Kasi nga, hindi kayo sure. Yan ang totoo. Hindi kayo sure, kaya tuloy nag-iimbento na kayo ng kung ano-ano ngayon. Ito, pag-usapan natin to. Ito, grabe ho ito. Ay, tindi. Alam nyo, ganito talaga kawalang niya ang, speaking of impeachment, ganito na po talaga kawalang niya ang ating gobyerno. Tita nyo yan? Nakikita nyo yan? Tinanggal ho, ha? Ay, mali. Sorry. Dinilit po ng COMELEC ang data nitong nakaraang eleksyon. Diba? Bakit nyo kailangan i-delete? Agad-agad. Nagmamadali kayo? Ayaw nyong antayin na magkaroon ng hearing sa Senado? I-hearing muna kayo ni Marcoleta? Sabi dito, the Commission on Election, COMELEC, on Tuesday deleted all files in the National Printing Office. May petition for manual counting. Bakit nyo na dinilit? Tapos sasabihin nyo, wala na, delete na. I-empty nyo na rin yung trash bag nyo. Trash bin pala. Ito, style ito ng mga ngalunya Delete ng delete. Based on resolution issued on May 27 as part of transparency, we approve the deletion of data in the NPO server. Dinilit talaga? Grabe, no? The deletion of the file is being administered after the conduct of every election in compliance with Data Protection Act. Nako. Okay naman sana yan. Ang problema lang natin dyan, mga kababayan, sana inantay muna yung mga petition doon sa manual counting. Diba? Paano yung manual counting na yan? Kung deleted na yung files. Ay, naku po. Wala talaga. Para talaga hindi masilip, di ba? Hindi, sa bagay, mga kababayan. Talagang ganyan po ang COMELEC ngayon Talagang medyo abusado. Bakit kanyo? Ito, papakita natin ayan. Tinanggal na ang registration ng Duterte Youth Party List. Kinancel na ni Chairman George Garcia. Although, pwede pa daw mag-file ng motion, pero putang ina motion, hindi naman na makatotohanan yan. Wala na. Bakit kanyo? Kasi naman tong Duterte Youth nagpasa ng impeachment kay Marcos Alam mo mga kababayan, ito po ay magbibigay ng fear sa sino mang congressman na magpapasa ng impeachment against the president. Yan ang sa tingin kong gusto nilang mangyari. Para magkaroon ng takot ang mga congressman na kung sino man ang kumontra kay Marcos at kay Romualdez, gagawin kayo ng paraan.
Kasi alam nyo mga kababayan, ang tagal na hong ano to eh. Nung panahon pa lang nila Duterte, alam nyo kung sino nag-file ng ganito? Yung mga NPA na mga party list dyan sa Kamara. Yan po yung ano, yung mga kasamahan ng CPP, NPA, NDF. Sila po yun eh. Kasi nga, itong si Cardema, talaga namang grabe ipahiya itong mga NPA na ito. 'Di ba sa mga debate? O yung ano, yung gumaganon. Yung TikToker, kulang na lang tumirik ang mata eh. Dahil napahiya ho eh. O 'di ba? Panahon pa lang nila Duterte, gumaganyan na yung mga animal na yan eh. O, ano nangyari? Wala naman eh. Kasi nga, wala namang kwenta yung kanilang petition. Bakit ngayon na-actionan? Anong pinagkaiba? Alam ko na. Kasi nga, in-impeach nito ng Duterte Youth Party List si Bongbong Marcos. Gago! Diyan pala makikita mo na mali yung babae sa AI. Bakit? Ano ba sabi nun sa babae sa AI? Hindi, pakita nga natin yung babae doon sa AI. Sabi kasi nung babae sa AI, ano ba yun? Hindi yan diktador. Diktador yan, sabi niya. Sandali. Diktador ba? Sandali, da-download lang natin na mabilis at ipakikita ako sa inyo. Natawa kasi ko dito ng sobra-sobra. Minsan talaga kaya ayoko nagkakapi sa labas eh. Kasi pagka nagkapi ka, tapos nanonood ka ng mga video, bigla ka na lang matatawa. Di ba? Pag natawa ka, nakakaya naman kasi naka-earphone ka. Hindi nila alam na yung pinanonood mo nakakatawa. Ayan. Wait lang, chotomate. Yung dali, Dali. Ayan. Pakinggan natin, Ito. Sa palagay mo, diktador ba si BBM? Hindi naman siguro. Mas nakikita ko na addictor kaysa sa diktador. Addictor pala. Addictor. Okay. Hindi po ako gumawa niyan, ha? AI po yan, AI, ha? Nililinaw lang natin. Baka sabihin na naman iba, nagsisir ng alam ko. Ito. Ito na nga po, mga kababayan, ha? Pag-usapan pa po natin itong ay nako. Etong chotomate. Ito pa. Kalokohan talaga ng lintik na gobyernong ito. Ito, ha? Tore! Ikaw talaga number 1 na sinungaling talaga, no? Ito, panoorin niyo ito. 600 guys. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Along EDSA na island. Wala pa eh. Una, malakas ang loob ko. Kasi yung lugar na yan, alam ko may patrol car talaga dyan. Tingnan mo, ha? Tang-inang sorry, pero literal, sinabi na niya. Di ba? Sinabi niya literal. Alam ko. Alam ko kasi alam ko meron talagang patrol car dyan eh. Wantakin mo mga kababayan, sarili niya, binuking niya. Nagbibigay pa lang ng direksyon kung saan pupunta, dumating na yung patrol car. Pambihira. 600 guys. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Along EDSA na island. Wala pa eh. Kalokohan. Alam mo kasi ang problema dito kay Tore. Kasi siguro ni-ready niya na itong patrol. Di ba? Ang tagal magsalita. So,
umabot na siya dito. Hindi naman siya pwedeng dumiretso kasi ang layo ng U-turnan niya. Hindi na siya aabot ng 3 minutes. Yan nga yung sinasabi natin eh. The idea is not bad. Okay? But the problem is the situation. Yan po ang problema kasi yung sitwasyon po eh. Hindi po, alam niyo yun, madaling sabihin 3 minutes, pero yung sitwasyon, kasi yan, traffic yan eh. Paano kung na-traffic, tas bigla mo na lang tatanggalin sa posisyon dahil nagkaloko-loko, dahil lumagpas ng 3 minutes. 'Di ba? Bakit nga ho? Kasi nga, hindi capable sa sitwasyon nating Pilipinas. Pangalawa, yung resources natin, halatang hindi kakayanin pa. Hindi katulad ng ibang bansa na matindi ha. Halimbawa nga, kung magre-responde sa isang bank robbery, alam naman natin kung sa bank robbery, hindi naman po mga pipitsuging baril ang gamit niyan, di ba? Tapos ang ihaharap mo tayong mga pulis na, yung mga pulis po na ang bitbit 9mm lang. Minsan pumapalya pa. Di ba? Wala naman po. I mean, sana. Kunwari, providean kayo ng tawag dito, bulletproof vest. Dapat naka-ready na yung sa sasakyan, di ba? Kasi ganun sa ibang bansa eh. Naka-ready naman sa sasakyan. Meron ba tayo? Wala. So gusto mo dumating doon na walang kalaban-laban mga kapulisan natin. So anong ibig ko sabihin mga kababayan? Okay yung idea pero kulang pa tayo sa mga resources na sana inuna muna yon bago yung papaandar ka, magpapamedya ka, maggagaling-galingan ka dyan. You understand? Kaya sumasabit eh. Alam mo, ganyan din na nangyari sa NCAP. Sabi nga nung isang napanood ko sa isang video ng isang, ewan ko kung vlogger yun na nagmumotor. Ang ganda ng punto niya eh. Maganda naman po yung NCAP. Wala naman pong problema at gusto naman naging disiplinado naming mga motorista. Ang problema lang, ladies and gentlemen, hindi po sapat ang iisang linya para sa motor. May isa pang ang linya dyan na bike lane na wala namang gumagamit. Sana ay paggamit na lang, i-shared lane na lang para lumaki-laki naman yung linya. Sabi niya nga hindi naman sa atin malaking kalsada. May mga sitwasyon talagang maliliit ang kalsada natin tapos ililimita mo kami sa iisa. So the idea of NCAP, sabi nga niya doon, maganda. Pero dapat isabay mo rin sa sitwasyon. Lawakan mo yung dadaanan namin, ayusin nyo yung mga signal, hindi yung bigla na lang magdidilaw sa gitna. Kasi 'di ba hindi na gumagana yung mga countdown? Kasi ang problema niyan, pag nagdilaw sa gitna, naandun ka, inabutan ka, napicturan ka. Ang dating nun, hinabol mo. Pero hindi mo alam, bigla-bigla lang palang dumidilaw. Di ba? Kaya nga may countdown yan eh. Para pagka, 2, 1, hindi ka natutuloy kasi alam mong sasabit ka na sa gitna. Ganun yun. Ang problema, wala. So hindi pa prepared ang Pilipinas sa NCAP. Sana, nung panahon na tini-RO yun, sana pinaghandaan ng husto. Hindi eh. Nagpasiklab ka agad itong MMDA. Parang si Torre, bakit ba ganyan ang nasa gobyerno natin ngayon? Puro pasiklab. Di ba? Nakakairita. Ay, naku kayo, ayusin nyo yan ha. Hindi yung ganyang puro na lang. Kasi alam mo, itong gobyerno to manang-mana kay Marcos eh. Yung panlabas lang yung inaayos, pero hindi yung panloob. Pangit yan. Marami dyan ganyan eh. Maganda lang sa labas, naka-makeup. Pero ang bantot, pag... Kasi hindi inayos yung panloob, hindi naguhugas eh. Di ba? Dapat pag maganda sa labas, maganda rin yung loob. Inuuna nga dapat ang kalooban eh. Hindi, marami dyan. Maganda, ang pangit ng ugali. Tama, mali. Ako, dami ko kilalang ganyan. Ang ganda-ganda pero ugaling ang baboy. Dapat hindi ganun, mga kababayan. Dapat kung may aayusin ka, simulan mo dun sa pinaka-inner, tapos palabas. 'Di ba?
i-equip natin yung mga kapulisan natin bago natin pasunurin ng 3 seconds response. Ay, 3 seconds. 3 minutes response. O, yung NCAP, bago natin ipatupad, dapat inayos natin ng lahat ng signal, nilawakan natin ng karsadang dadaanan ng mga mumotor. Di ba? Hindi yung bigla nyo na lang ipapatupad nang hindi nyo inaayos yung loob. Masama yan. Delicate yan. Ha? Okay po, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo ulit. Baka naman pwede mag-subscribe kayo. Maraming salamat.